Alam mo ba na may isang higanting bansa na parang kapitbahay mong nanghihiram lang ng baso, pero buong kusina ang tinangay? Mga kababayan, welcome sa Tito Jones TV. Ang topic natin, China versus Pilipinas. Isang laban kung saan tayo ang maliit, sila ang malaki, pero sila ang walang hiya. Ngayon, hindi lang to kwentuhan, hindi to chismis, hindi to fake news. Walang diplomatikong ngiti, walang respect may opinyon. Ito ang kwento ng Pilipinas laban sa China. Isang laban na hindi barilan, pero matindi ang banggaan. Isang laban sa dagat, isang laban sa karagatan, at isang laban sa tanong na hanggang kailan tayo tatahimik. Mga bossing, lilinawin natin agad. Simulan natin sa pinaka-basic. Hindi ito simpleng away lang ng dalawang bansa. Ang pinag-uusapan dito ay ang West Philippine Sea. Hindi ito regalo, hindi hiniram, hindi yan free trial ng China, at hindi yan made in China. Sa atin yan legally, on paper, sa batas at sa korte. Hindi yan invento, hindi yan bagong pangalan, at lalong hindi yan gawa-gawa ng Facebook comment section. Parte yan ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Ibig sabihin, diyan tayo nangingisda. Diyan tayo kumukuha ng likas yaman. Diyan may karapatan ang Pilipino. Pero ang problema, may dumating na bansa na ang motto ay kung kaya kong kunin, akin na. Parang magnanakaw na galit kapag pinagsabihan. Hindi nag-text, hindi nag-doorbell, diretso pasok. Ito na siguro ang pinakabastos na doodle sa history ng mundo. Ang pinakamisteryosong 9-dash line. Isang guhit sa mapa na parang trust me bro ang sauce. Walang malinaw na sukat, walang legal na basihan, pero ang sakop halos buong dagat. Kung estudyante ka at ipinasa mo to sa exam, bagsak ka. At baka may kasama ka pang tadyak ka airpat. At dito na pumapasok ang plot twist. Noong 2016, dinala ng Pilipinas ang China sa International Court. At guess what? Panalo ang Pilipinas. Ayon sa international ruling, walang legal basis ang 9-dash line. Walang karapatan ng China sa West Philippine Sea. Pilipinas ang may karapatan. Nanalo ka sa kaso, tapos yung kalaban mo, hindi ko feel. Parang boxing match to na malinaw ang scorecard. Pero ang tanong, susunod bang China? Ang maikling sagot, hindi. Lalo pa silang nagmatigas. At ito ang nakakapanginig ng laman. May mga pagkakataon na mga mangisdang Pilipino ay hinaharangan ng barkong kasing laki ng mall na may water cannon pa. Anong klaseng tapang yan? Bullying yan. Period. Mga bossing, ito ang tanong ko sa inyo. Kung may pumasok sa bahay nyo, kinuha ang TV, cellphone at alkansya mo, tapos sinabi, chill ka lang. Sa totoong buhay, papalag ka, di ba? Ang West Philippine Sea ay pagkain, enerhiya at kinabukasan ng mga Pilipino. Hindi lang to issue ng gobyerno, issue to ng buong bayan. Marami ang nagsasabi, tahimik na lang tayo. Malakas ang China, baka magkagera. So ano gusto mo habang buhay na kayo ko? Bayad ka ba o bopols ka lang talaga? Hindi mo pwedeng ipagpalit ang karapatan ng bansa kapalit ng katahimikan mo. Ang katahimikan ngayon, utang ng mga anak natin bukas. Ang pananahimik hindi proteksyon. Ang takot hindi solusyon. Hindi ibig sabihin nito, lalaban tayo ng gera. Ang ibig sabihin nito, may boses tayo, may karapatan tayo, may dignidad tayo bilang Pilipino. Hindi lahat may baril, pero lahat may papel. Ito lang naman sana ang pwede nating gawin. Maging informed, huwag magpaloko sa fake news, suportahan ang mangingisda. At ipaglaban ang katotohanan, hindi ipaglaban ang mga politikong may sariling mundo.
Ang patriotism hindi lang sa Independence Day. Araw-araw yan. Kapag hindi ka lumaban sa maliit, mas lalong kukunin ang malaki. Ganito lang yan. Pag hinayaan mo ngayon, bukas buong bansa na ang kukunin. Maliit man ang Pilipinas sa mapa, malaki ang puso ng Pilipino. Hindi natin hinihingi ang hindi atin. Ang gusto lang natin, ibalik ang sa atin. Kung hindi tayo lalaban para sa karapatan natin, walang ibang gagawa niyan para sa atin. Ako si Tito Jones TV at tandaan nyo, ang dagat na yan hindi lang tubig. Kasama dyan ang dangal natin bilang Pilipino. Hindi natin hinihingi ang mundo. Ang gusto lang natin yung sa atin. Like, share, subscribe at ipaglaban ang Pilipinas. Shout out Joseph Tobiano ng Sampaloc area, Esperon family ng Silay City, Negros Occidental, Gloria Gabo from Muntinlupa City, JB De Guzman, Libay family from Subic, Zambales, Ika Christine Dantik from Saitama, Japan, Ras family ng Davao de Oro, Leroy Garcia from Mindoro Oriental, Jemboy Laina, Warren Hangat, Roel De Verla from General Trias, Cavite, at kay Robert Jim from Yaiso, Shizuoka, Japan. Salamat sa panonood. Hanggang sa muli.